Guys, magpakain na naman tayo ng mga biik. Pakain lang tayo ng pakain kahit yung biik natin paubos ng paubos. Lagi lang tayong nagpapakain. Hindi tayo mawala ng pag-asa. By the way guys, magtatagalog muna ako ngayon kasi may nag-request sa akin na tagalogin ko daw kung hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Ayan guys, yung mga biik ko guys. So, paano ba malaman na tinamaan na ng ESF ang isang biik? Ilog mo na sa tao, no? Ayan, sabi ng asawa ko yung isa, parang tinamaan na daw ng ESF kasi medyo maano na yung malabo na yung mata. Yan ang isang paraan paano mo malaman kung may tama na sa ESF ang mga biik guys. Tsaka madali lang siyang konti lang siya kung kumain. O ayan, palagi na siyang paikot-ikot. Hindi katulad sa iba na ang lakas kumain. Ayan siya guys, may tama na yan. Papalabas yan mamaya. Kaya naisipan ko tuloy na hindi na ako muna mag-alaga ng mga baboy. Pas muna ako ngayon. Tanong ko lang guys kung ilang buwan o ilang taon ba ako pwedeng mag-alaga ulit ng mga baboy. Kasi sabi ng kaibigan ko, meron nag-alaga siya ulit ng mga baboy. Yung baboy niya kasi dati, ubos na kasi unang tinira ng ESF ang barangay nila. Mga 4 months na ang lumipas. Ngayon, nag-alaga siya ulit ng mga biik kasi akala nila ESF free na ang kulungan niya sa mga baboy. Pero ganun pa rin. Kahit matagal nang walang mga baboy sa lugar nila, nung bumili siya ulit ng biik kasi akala niya hindi na magka-ESF, inamatay pa rin lahat yung biik nila. Kaya tanong ko lang, ilang buwan o ilang taon ba magiging ESF free ang kulungan ng mga baboy? Kahit wala ng mga baboy na nakapaligid, yung mga kapitbahay ko wala ng mga baboy, mamamatay pa rin kahit nasa 4 na buwan na. Parang andyan pa rin yung ESF sa kulungan. Ang tindi pala ng sakit na to kasi guys, simula ngayon lang namin naranasan dito sa aming barangay, dito sa aming lungsod na magkaroon ng ESF. Dati kasi normal lang na sakit, mga lagnat lang, malunasan agad, pero ngayon hindi talaga malulunasan. Ngayon lang nagkaroon ng ESF dito sa sa tabi na, bandang Zamboanga del Sur. Bandang Zamboanga del Sur ito guys. Huwag kayong mag-alala, malayo lang siguro ito sa inyo. Ayan guys, nauna siyang tumigil sa pagkain. Tapos nanginginig yung katawan niya. Tingnan mo, nanginginig siya. Yun ang paraan paano mo malaman na may ESF siya. Yan ang unang sintomas niya na malalaman mo. Tsaka yung mata niya medyo medyo mapungay. Ayan, yung isang yan. Ito, madako ra ba unta? Ila din ako mataw. Ayan tinamaan na yung ESF. Ipapalabas namin yan mamaya. ESF. Ayan, nasa gilid na siya, nagpagilid na siya. Parang gusto niya nang humiga palagi, parang giniginaw siya palagi kasi nanginginig siya hindi naman siya ganyan, yung normal na mga biik hindi ganyan. Nanginginig yung niya, kalamnan. Hindi na kasi ito.